All right. Good morning, everyone. Today we're going to talk about how to enter your payroll here kay Entity Data Services or Eastwood. Ngayon, na-invite natin si Joanne to help us how to do this. So it's important that if you're watching this video, to listen carefully and ask your team leaders if you have questions. Now, the biggest difference between how we do this in Handston and in Eastwood is that sa Handston, most of the time, it's your team leader doing all of your payroll stuff. Yung attendance tracking, kung ikaw ba ay na late, kung ikaw ba ay different schedule, nakipag-swap ka ba, anong oras ang pinasok mo, ano yung oras ng overtime mo, etc. It's all your team leader doing it on the back end. Now, in other call centers, it is common for whoever the employee is to do their own payroll. Ganun dito kay Entity Data Services. Everyone, all employees are responsible for their own pay. Isa-stress ko yan ha. Ang pinaka-importanting gawin immediately as you transfer here is understand how to use this payroll tool called SAP at kung paano ang tamang pag-entry para hindi tayo magkaroon ng problema sa sweldo. Okay? Ngayon, importante din na ifa-follow natin ang mga deadline dahil meron kayong access sa SAP inside production, and if you choose, you also have access to this tool outside of production on your phone. So wala na talagang ibang dahilan kung bakit hindi natin siya magagawa on time. The payroll system here works on time. Hindi kayo hihintayin kapag hindi mo siya na-enter on the specific deadline, then mabablanko siya. Pag blanko siya, wala kang pay for that day. Kanino magfo-fall ang fault na yon? Kay user. Is that clear with everyone? Importante, again, maintindihan natin, and this is the best thing to do, ay baguhin natin ang pag-intindi sa payroll at yung iaasa natin kay TL. Paglipat dito, ang payroll ay nakasalalay sa iyo mismo bilang user. Siguraduhin mong kumpleto, tama, at palaging updated and on time ang inputs mo para wala kang problema sa sweldo at masaya tayong lahat. Alright? Without further ado, ito na si Joanne. I will try my best to verbalize kung ano yung kanyang mga gagawin and walk us through how to enter and use the tool. So, syempre, Joanne currently is inside production. So, may kita ninyo, naka-VDI. PC yan siya. Ma-access nyo yung tool ni Entity Data dito. We're going to open Navigator first. Go ahead, Joanne. So, you open Google Chrome and you open Navigator. So sa kanya, naka-bookmark na ito, but you can wag ka muna pumunta doon, Joanne. So ito yung Navigator tool. Nandito lahat ng mga apps and tools ni Entity Data. Nandito ang maraming bagay, including mga other incentives, mga rewards and recognition, nandito din yung ibang mga bagay. Para itong SharePoint natin, pero medyo mas malakas siya ng bahagya. Marami siyang mga items dito sa loob. So ang hahanapin ninyo ay si SAP Fiori, SAP. Go ahead, Joanne. Pag nakita nyo siya, click nyo siya. Ayan, time recording system. From there, i-ask kayo mag-Okta. Now, i-discuss din sa inyo ng inyong mga TL because you will have access to Okta. But the good thing is, yung mga familiar dyan sa Okta, alam ninyo na kailangan nyo ng phone. Pero sa loob ng production, di ka naman pwede magpasok ng phone. So what we did was, magkakaroon kayo ng registration kay Okta kung saan i-register nyo na lang ang inyong password or FastPass instead of using your phone. Pakita natin, Joanne. So when you click next, it will ask you for a registered password. So kay Joanne, nakasave na yon. All she has to do is enter that and click verify. And
enter the passcode. So siya yung nag-set ng password na yan. Go ahead. Pag kinlik niya yon, para na siyang nag-Okta verify dun sa kanyang phone. Rekta na siya. Hindi niya kailangan gamitin yung kanyang phone. So nandito na tayo ngayon kay time recording tool. Ito na si SAP. Para makapag-enter siya, si Joanne, ng kanyang mga days, kiklik natin si Joanne, si timesheet. Go ahead. Pasok tayo doon on that specific date na ating ipinasok. Kailangan nating maintindihan dito na ang SAP tool o itong payroll tool na ito ay gumagamit ng Manila date and time. Hindi siya naka-production. So kapag tumingin ka sa iyong date, kunyari sa iyong computer, maaaring mali yun ha. So kailangan ang entries ay Manila time and Manila date. So Joanne, ano yung ating i-enter today? So, since OM, ano na po, tawid na po siya, October 24 na po. Click nyo po muna enter records. Go ahead. And then po, choose po yung select assignment sa Okay. drop-down na October 24, Okay. M1S po. Wait muna natin. Makikita natin dito sa taas na very good si Joanne. In-enter na niya yung kanyang Thursday shift. Today po ay Thursday, October 23 production. Makikita niyo doon. Ibilugan mo nga, Joanne, yung part na yon. Ayan. Anong oras mo yan in-enter kagabi? Pagka-time in ko rin po, OM, 10 po. Yes. Yun ang pinaka-best na behavior. Tama ano, Joanne? Na Yes pagkadating po. na pagkadating, open kagad ng SAP at mag-enter kagad. So pagkapasok niya, inilagay na niya yung kanyang entry. Pumasok siya ng alas 10 ng gabi, which is 2200. And mapapansin ninyo na putol siya ng 24. Ano yung 24? Madaling araw, 12 midnight. So dahil nga tayo ay Manila date and time, pinuputol natin kada alas 12 ng madaling araw, which is 2400. Ngayon, kailangan nating i-consider, kung ikaw ay agent na nakikinig ng video na to, kailangan nating i-consider ang iyong lunch time. So, palaging mapuputol ng alas 12 na madaling araw ha, kasi papalit na tayo ng next day, which is yung October 24 na. So, sa October 24, go ahead and enter, Joanne. So po, ang start time na po dito is 01 na po. Considered na po yung 24 to 1 as lunch. Tapos po yung log out na po namin, which is po 7. Right. And i-check po Parang itong, na mali itong 1 mo, Joanne. Parang naging 12:01 siya. ayan po, Yan, correct. So, mapapansin ninyo, wag mo muna click, Joanne, na dito, parang may nawawala siyang 1 hour. Kasi, in-end niya yung kanyang October 23 ng alas 12 ng madaling araw, which is 2400. Tapos, nag-uumpisa siya ngayon ng alauna. So, nasaan na punta yung alas 12 hanggang alauna ng madaling araw? Yun yung lunchtime niya na dinideclare niya. Remember, sa ating 9-hour shift, 8 hours lang ang bayad doon. So yung 1 hour talaga na lunch is not paid. Ha? So you have to include that in the calculation. Kailangan yung buong araw na to lalabas kapag pinag-add natin ay 8 hours work. Ito ngayong pinipindot or pipindutin ni Joanne na previous day, go ahead Joanne, click that box, ay para i-signify kay system na itong entry na to na 0100 hanggang 0700 ay actually connected doon sa previous day niya, which is yung October 23. Okay? Absorb natin yan ha. Alam ko, meron pang mga iba't ibang klaseng mga entries that you will encounter. Yung mga nag-start ng alas 7, alas 8, alas 9 ng gabi. Paano po yung mga alas 12 ng madaling araw or alauna? Pwede na natin yan i-discuss offline. Mas mabuting ipakita na lamang ng inyong TL kung paano. Pero this is the basic. Ito yung pinakakaraniwan na entry dito sa SAP. Ngayon, kapag sure na si Joanne sa kanyang entry, anong gagawin natin susunod? Click Submit. Pag sinubmit niya, magkakaroon lang siya ng parang warning. 2 beses talaga dapat, Joanne. yes po, OM. Sige. Go.
Okay, now successfully entered na siya. Makikita natin yung line ng Friday, October 24, 0100 hanggang 0700 ay submitted na. And naka-check yung previous day. Meron pa ba tayong gagawin dito, Joanne, na iba pa? Yun na lang po, OM. Correct. Ngayon, kailangan din natin tingnan para sa mga agents natin, I think, itong nasa left side, itong weekly recorded uh, uh, target at saka, tama no? Meron ba Yes. yun? Yung hours. Can you explain that to us, Joanne? Yes po, OM. Ito po yung total hours po within a week. Correct. So, meron ka na lamang until itong Friday, no? Next pasok. Yes po. Tapos yun na yung kukumpleto ng 40 hours mo. Yes po. And included na rin po dyan yung sa OT hours po. Correct. So pagka OT hours, kailangan mo lang ilagay yung oras ng ipinasok mo at yung oras ng inuwi mo. Tama, Joanne, no? Yes po. And i-comment po dun kung pre-ship po or post-ship. Correct. Para mas magets ni payroll kung alin doon ang in-overtime mo. Pero pwede mo na siyang pagsamahin. Hindi mo na siya kailangan pagputol-putulin pa. Yes po. Correct. Dito sa weekly recorded target, ang magdidikta din sa inyo kung gaano at gaano karaming oras ang mababayaran sa inyo para dun sa cutoff na yon. So dito, dapat by tomorrow, pag na-complete yan ni Joanne, then fully paid siya for that 40 hours, kumbaga work week, o maaaring sobra pa pala kung sakali dahil siya nga ay merong overtime. Ngayon, mapapansin din natin dito sa bandang baba, yung October 2025 calendar, bilugan mo nga, Joanne. Yan, yung area na yan, makikita ninyo na may mga symbols doon sa baba ha. Meron nakalagay today, selected, working day, non-working day. For example, mapapansin natin yung kay Joanne ay meron siyang 14-15. Joanne, yung 14-15 October, these are your off, tama? Yes po, OM. Okay. Ngayon, para sa mga agents na nakikinig ng video, it is important na tingnan yung calendar, ha? Because sa system nitong payroll, kailangan niyang malaman kung alin ang off mo for the week. Ngayon, kung medyo naging sneaky ka ng bahagya at hindi ka nagpaalam kay TL na ikaw pala ay nakipag-swap, maaaring malito yung system sa'yo. Ibig sabihin, kung dati kang Sunday, Monday ang off mo, right? Ngayon, nakipag-swap ka. Tapos nag-RDOT ka pala kunyari ng Saturday, no? Pero hindi marirecognize ng system kasi nga bigla mong pinalit-palitan. So may isip niya na, siguro yung Sabado, regular pasok mo to kasi hindi siya napalitan sa system. Anong importanteng malaman doon? Responsibilidad natin na tingnan yung week at siguraduhin tama ang nakaplot na off. Okay? Yung parang naka-light gray. Katulad yung kay Joanna 14-15. Ngayon, kung hindi naka-light gray on that week, yung iyong off, magpunta ka agad kay TL kasi ma-fix natin yan kaagad. And again, mangyayari lamang to kung nagla-login ka everyday, ina-update mo everyday, pag uuwi ka na, update mo din siya. And that's the important thing to do. It's just a behavior that we have to do every day. And importante, tatandaan natin, pera mo ito. Diba? Huwag nating pabayaan ang ating mga sweldo. Kahit si OMJ, ito ang unang-unang bagay na minemorize ko kung paano gamitin para siguraduhin hindi ako nagkakaproblema at maiuuwi ko ang tamang pera sa pamilya ko. I think yun lang naman, Joanne. Meron pa ba tayong kailangan idagdag? Wala na po, OM. All right. And with that, thank you very much, everyone. And kita-kita tayo sa inyong paglipat dito. Have a good day. Bye-bye.